Hello. So what's up, hello? Episode 2 with Alex and part 2. Sobrang haba kasi nun eh. Sorry na. Nawala na nga ako ng ng tubig sa Lalamunan. natuyuan. Kuha kami muna ng tubig then. Ako na? Ayun, Ako na ba? ikaw na pre. Ano ba ang Yun. yung sa story mo? Story ko. Mga Story of my life. natutunan mo. Madami akong natutunan actually. Mga puppy love ba? Puppy love. Mababa talaga. Puppy love ako. Puppy love ako elementary. And 0% win rate ako doon. Lahat yan fail. And nagka-relationship ako nung second year nagligaw ako. Bilisan ko lang kasi wala naman tong kwenta. Second year nagligaw ako. Masyado akong torpe. So, natutunan ko doon wag masyado maging torpe kasi may isa akong kaibigan then may gusto akong girl. Itong girl na to actually, ang alam ko kasi umamin siya sa akin nung mga ilang years na gusto rin niya ako. Kaso, ang torpe ko kahit lumapit sa kanya di ko magawa. Pero sa chat, bida-bida ako. So, yun. Di kami nag-work. Move on. Daming gap. Second year. Third. Fourth. 2 years lang pala. 2 years ang gap. Then, na-pressure ako sa sarili ko. Sabi ko, bago mag-graduate, kailangan ko girlfriend. So, pinilit ko yung girl na... Grabe ka pre, namimilit ka pala. Pinilit ko na magka-girlfriend nun. Fourth year ako. Fourth year high school. Tawagin na lang natin sa pangalang Miss R. Miss R. Yun, si Miss R, actually, sobrang dali lang namin. Chat ko, nakalandian ko. Then, Madali lang naging kayo? 1 month. 1 month lang kayo? Or 3 weeks lang. Basta na ano lang yun, parang di para sa akin girlfriend na yun. And medyo nasaktan din ako nun eh. Kasi dinala ko sa bahay, nagpanic sila mama. Pinag-intay ko sa labas. Di ako marunong kung anong gagawin ko sa kanya. Nawalan ako ng gana. Nag-basketball pa ako na. So, medyo busy dun sa training. Kasi sumali ako sa course dun. Then, nalaman ko, pumunta ako sa bahay ng girl. Kasi gusto ko makilala din yung family niya. Then, pagpunta ko dun, unang sabi sa akin ng mama, ang bata mo pa, anong mabibigay mo sa anak ko? Siyempre, anong gagawin ko? Fourth year ako, anong bibigay ko dun? So, tahimik ako. Then, nanahimik na lang ako. Then, nasaktan ako nun. Then, ang sakit nun sa pakiramdam pre. Talaga. Kasi, ewan. Wala talaga akong mabibigay. High school ka pa naman. High school ako dun. Dapat supportado na lang sana ng Kasi, di ko naman binababa si girl. Pero parang below sila kasi. Di ba yun yung first mo? Anong first? Na girlfriend? Hindi. Di ko sure kung girlfriend ko yung nakalaro ko. Kasi may naglalaro ng audition. Audition level up. Audition. May mode dun na date. So parang may mga nakausap ako, nakaka-text ko. Virtually naging girlfriend ko. I love youhan. Di ko alam kung gaano ka-I love you yung meaning ko ng I love you dati. So di ko na siya kinount. Pero may experience na ako na I love you something shit. Tapos, yun, basically, siya yung una kong girlfriend. Na nakamit ko and nakasama ko. So, yun. Medyo mapili yung magulang niya. So, pero di pa ako nag-stop dun. Nasaktan ako, pero di ako nag-stop. Then, si ate girl naman, si Miss R, nalaman. Shout out Miss R. Then, bigla siyang may nakikita ako. Ay, di ko sure kung inamin niya. Sabi niya,
inamin ba niya or nalaman ko na lang? Nalaman ko na lang na may pumunta doon na boy. Doon natulog. And binibigyan siya ng, di ko alam, mga prutas. Something. Then, mas matanda sa amin. For sure, may trabaho yun. Then, yun, boto dun sa si mami niya. So, after nun, napag-decide ko na, kasi ewan ko bumili ako ng sing-sing. Sabi ko, binigay ko sa kanya. Sabi ko, eto, parang promise ring namin. Promise ring. Si R pa yan, si R? Si Miss R pa to. Binigyan ko ng sing-sing. Kasi, mahilig ako dati, may kwentas ako. Kasi may dalawang sing-sing. Kasama ko si mama bumili nun. Sabi ko, bibigay ko yun sa gusto ko. Then, lagi ko lang dito nakalagay. Tapos, binigay ko yun sa kanya. Tapos, ang isa dito sa akin. Then, nung ayaw ko na talaga, pumunta pa ako sa kanila. Sabi ko, okay, sing-sing ko. Sayang Sayang, 500 plus din yun. Bata ko nun, wala akong pera nun. So, kinuha ko. Bagang napilitan siya. Tapos parang natulala. Nabigla. Kasi, sabi ko, akin na. Ayaw ko na din. Tapos yun. End of story na dun. Di ko na siya kinulit. Then, move on. Kailan ba ulit ako nagka-girlfriend? Fourth year nun. So, college na ako. College 1 to 3rd year college. Ay, wait lang. 1 month lang kayo ng 1 month ni lang. Miss R? Miss R. Mabilis lang pala kayo. Oo. Tapos, so paano kayo nag-break nun? Pinunta ko, tapos sabi ko, ayaw ko na. Ikaw yung nakipag-break. Pogi mo naman, pre. Gagi ka. Nasaktan ako nun kasi sa bagay. inamin din niya na nakipag-kiss siya sa boy. Okay. Mas okay na, pre. Okay, move on na tayo. Sabi ko nun, bata pa ako nun. Wala naman masyadong affection nun Tapos busy ako sa pag-basketball. Na-addict pa ako sa basketball nun. Tama. Tapos after nun, 2 years pala. After 2 years, nasabi ko, di ba, naglalaro ako ng audition. Yung date. So, may nakilala ko doon, taga Davao. Layo. Malayo siya. So, ang communication namin sa laro, then sa chat. Chat na kami, nag-video call kami. And, wala pa atang video call doon. Meron na. Wala pa nun ata. Messenger? Nag-video call na. Okay. Nag-video call na kami nun. So, chat, tawag, video call lang. Sa taga Davao siya. And di ko sure, nagsawa ata ako nun. 8 months kami. 8 months kami nun. Matagal din. Pala. Pero LDR kayo? LDR kami. Ever since di kami nag-meet. Then, nagseryoso din naman ako. And di ko sure kung... Ano kayo? Video call lang? Video call lang. True video call lang lagi? Video call lang. Tapos laro. Sa laro kami kakilala. Then, umabot sa time na nasawa ako kasi nawala ako ng pag-asa sabi ko, worth it pa ba to? And umabot din sa time na nagsiselos na ako na sabi ko, alam ko di na yun healthy and di niya sinusunod yung gusto ko. Umabot din sa time na di ko sure kung sinasabi niya ba yung totoo na wala siyang kinakasama. Kasi nag-outing sila May mga lalaki o ano. Parang nagano. So, di ko sure. Then, malayo ka pa naman. Malayo ako. Di kami nag-meet. Talagang yung iba-iba na isip mo. Overthink ka masyado. Walang malakas or matibay na foundation na yung nyo. Physical connection namin. Then, so sumuka ako. And parang di ko sure kung nakalimutan ko na kasi kung paano kami totally break up Basta yun, wala ng connection, di nablakatan niya ako. Or blinak ko siya. Or pinhahinayaan na lang. Then, after 2 years naman nun, after 1 year, nakilala ko si Miss S. Okay. Yung sa AMA din. Okay. Yun, sa AMA din. Sa ACLC din. Nakilala ko siya. Doon ako first time nagseryoso. As in seryoso. Binigay ko lahat. Nasobrahan. Same kay Alex. Binigay, ginawang mundo. Grabe pala yung pag gano'n, pre, no? Lalo na pag naghiwalay kayo. Sakit. Una,
na pinakilala ko sa side namin, kala mama, as in boto sila hanggang latest ex ko, kino-compare pa rin. Ewan kung bakit. Siguro kasi naging ka-close ni mama si Miss S. Then, after nun, di ko sure kung sabihin ko to, pero, sige na pre, sabihin mo na. nag-cheat siya, sa isang lalaki. Nag-cheat siya sa ex niya din. Nasa school ako noon, 7 PM yung out ko, 6 PM naka-out na ako, tapos tinawagan ko siya. Dapat hinihintay niya ako kasi naghihintayan niya sabay kami umuwi. Then wala siya, tinawagan ko, and sabi wait lang daw, may pinuntahan lang, then pauwi na siya. Then nakita ko, nagli-lipstick. Ewan ko ba't nag-lipstick. Tinanong mo? Nag-amin siya, may nagawa siya. Then, habang naglalakad kami, sinabi niya yun. Habang naglalakad din kami, pinatawad ko siya. Kahit yun yung nangyari. Di ko alam, nabulag ako doon. Pinatawad ko, nag-move on ako. Then, after nun, several months, 2 or 3 months, may nangyari naman, ibang lalaki. Ibang lalaki siya. Nadakip ko. Nagalit siya. Siyempre, sila magagalit kasi sila nadakip. Then, nakihalikan din siya. Inamin niya. Pinatawad ko. Grabe ka pre. Pinatawad ko. Tapos may dinududahan naman ako sa event nila. So, confirm mo naman? Di ko yun na-confirm. Pero, sinisilosan ko yun. Pero, parang mas kinakampihan niya yun. Ayun nga. Ayun. Ginagaslight ako. And ako pa nagmakaawa na wag akong iwan. Then, trauma. Then, grabe talaga mga ganyan, pre. Oo. 1 year and 4 months ata kami nun. Or 5. Then, sabi ko, tagal kayo ng ganun? Oo. Na ganun na kayo nangyayari sa inyo? Yep. Bakit ba't pumayag ka pa na tagal kayong... Mahal ko nun. Grabe ka. Hindi, seryoso yun. Tapos sabi ko, grabe ka, pre. Mas tanga ka sa akin, pre, nun. Yun yung siguro yung pinaka sakit. Then, yun yung 1 year, past 1 year na kami. Sumuko na ako nun. Kasi, parang, sabi ko, di na worth it. Paulit-ulit na lang. Siguro part din na, na mahirap iwan kasi okay siya sa side ko and okay din ako sa side nila kasi kahit patawa kami di nila alam na kami. Kasi, ibang religion, bawal sa kanila. Then, parang, pero okay na okay yung family. Papa niya, mama niya, kapatid niya, okay sa akin. Then, nasa Bulan kami nun. Then, sila is nasa Matdog sa inyo. Then, niyaya ako sa Subic. Niyaya ako sa Subic. Sabi ko, sa beach yun. Sabi ko, ayaw ko kasi, part doon na ayaw ko na siya makita. Pero deep inside gusto ko. Pero ayaw ko talaga na. Tapos, yun, after a week nun, nag-chat sa akin, pinag-awayan kami nun before kami mag-break up. Then, nalaman ko buntis siya. Yun. Siguro, naging thankful din ako sa sarili ko na di ako sumama nun. Kasi, baka, ikaw yung panayin. Baka ako sabihin. So, medyo thankful ako na nangyari yun na hindi na. Then, yun, na in good terms naman kami ngayon. Hindi naman ako galit na. Siyempre, obviously, ang tagal na nun. Siguro, isa din na reason. Kaya siguro gusto ko niya pasamahin that time kasi sasabihin niya. Part din yun. Pero, ewan, parang nasawa na din talaga ako nun. Siguro baka sabihin niya, dagdagan mo pang
Gago. Tapos yun lang pinaka-trauma. Doon din nag-start yung magkaka-trust issue ka na. trust issue. Doon din nagsimula yung di ko binibigay yung lahat. And pina-prioritize ko na rin. Di ko pa doon prioritize yung sarili ko nun. May susunod pa, di ba, pre? Meron pa. So, yun. Nag-move on ako. Matagal ako naka-move on nun. 2 years ata, 3. Kasi 4th year ako nun. So, 4th year, 2 years. 2 years ang gap ulit. Bago ako nag-girlfriend ulit. Sa work na yun. Nag-work na ako. May nakilala ako. Sabi na lang natin, si Miss N. Miss N. Hi, Miss N. Hello. Dun, since nasa mind ko pa na kailangan mo ibigay yung lahat kahit masaktan ka kaysa ikaw magloko. And, yun, binigay ko lahat. Nakilala ko siya. Nag-click kami. And, as in, super okay sa family ko, pero di ko ma-compare kay Miss S since yun ang paborito nila mama. And si Miss N, madali lang dito. Ito ba si Miss N nakilala ng parents mo din? Kilala mo? Then, yun. Naging okay naman kami. And, okay din kila mama. No choice naman sila. Ako nagmamahal eh. Then, si Miss N, 3 months lang kami meron ng physical na foundation. Then, after nun, pumunta kami ng Manila. And nagpa-Canada siya. And so far, buong relationship namin 1 year and 5 months or 6 months. Wala kaming away. And siguro, dun lang din yung sabi ko, magtitiwala ako ng buo. Ayoko mangyari na ulit yung dati. Pero, actually, pinaglaban din naman kasi ako ni Miss N eh. Kasi, ayaw ako ng tita niya kasi sabi ng tita niya, kung maghanap ka lang naman din naman ng boyfriend. Pero ang pamilya boto sa akin. Boto sa'yo. Di ko sure kung gaano ka totoo kasi, okay. Okay na lang. Pero sabi nila ganon. So si Miss N, pinaglaban naman daw niya ako kay tita niya na gusto maghanap na taga dun. And araw-araw naman kami nag-video call. Umabot sa time na nag-share screen siya sa cellphone niya, nakita ko yung Tinder. Dating app yung Tinder sa mga di alam. So, sobrang tiwala ko, sabi niya, di naman niya nag-try lang ako. So, nagtiwala ako doon. Sabi ko, okay. Then, ilang months naman, then, ilang months. Nung 1 year and 5th month namin, nag-change pa siya. Pero, nalalagin ko pa. Hindi ko na sabihin kung paano ko nalagin, pero nalagin ko. Then, nakutuban ako. Na-quarantine ako nun. And, as in, gusto ko nun kausap. Wala ako kausap nun. Bakit? Nasaan yung yung si Miss N? Ayun nga. Kausap ko nga. Kausap mo? Pero yung time na yun, nadakip ko nga siya. As in, kakachat lang nila ng boy na yun. And sabi niya, as in nakita ko na medyo sisendan na, nagkikilig-kilig na. Within a day pa yun Pero probably, naging ganun sila, nagkita na sila. Nagmeet na sila. So, nagulat siya, tapos sabi niya, sorry. Sabi ko, ayoko na, masakit na. Kasi natutunan ko na di dapat magpatawad. Lalo na malayo. As in, out of reach, depende na lang kung malapit lang. Tapos wala siyang as in, nag-sorry lang. After nun, sabi ko, ayoko na. Bumitaw agad siya. So, sabi ko, nasaktan ako nun. Umiyak ako. Then sabi ko, nag-open ako sa isa kong kaibigan, si Mark.
Mark, hello Mark. Si Mark Lag ko. At in sobrang natouch ako dun kasi nasa quarantine ako, may COVID ako. Sabi niya, wala akong pake sa COVID mo. Kung kailangan mo kasama, pupunta ako dyan. Sweet naman pala, pre. Ha? Sweet naman. Oo nga. As in, sobra sa ko. Canada yun, ha? Ha? Canada? Sino? Si Mark, gagi ka. Taga dito lang. Sorry. Si Miss N. Nandun sa Canada. Sa Canada. Tapos wala na talaga. Si Mark, pre, ha? Oo, sabi niya. Sabi ko, sige. Tapos yun, siguro, iyak ako doon kasi circle of friends kami. Oo. Kaibigan din niya si Miss N. So, sabi ko, okay lang. Naiyak ako doon. Ilang months din ako nagmukmuk doon. Then, sabi ko, ewan ko, medyo masakit. Pero parang naging okay na lang sa sobrang tagal na walang physical touch na nangyari. Or lahat ang banding namin, usapan, kumustahan, parang ganun. Kaya, hindi ako fan ng LDR, pero willing pa rin ako mag-try. Yun. Yun, di kami nag-work ni Miss N. Sayang nun. 2 times lang kami nag-away sa buong relationship namin na 1 year and 1 year and 5 months. And fast forward nun, sino na bang sunod ko? Si Miss A. Oh, Miss A. Ako tatay. Hello, Miss A. Miss A, hello. Alex ba yan, Alex? Hello, Alex. Hindi, si Miss A. Balimutan ko. Yun, si Miss A. Yung latest ko yun. Nakalimutan mo, pre. Yung pinaka-late ko yun, si Miss A. Pero nakilala ko si Miss A after 3 months lang. At 3 months sa pahinga, nakilala ko si Miss A. Paano kagkalala nun? Nakita ko sa People You We Know. People You We Know, in-add ko. Sabi ko, okay naman to. Sabi ko, add ko nga. Tapos nag-chat kami. Nag-click agad kami. Nag-click agad kami. First day namin, nagkausap kami. And after a week, kasi sobrang nag-click kami na after a week, sabi ko, try ko sabihin na parang ayoko na. Parang gusto ko mag-stop. Kasi di ko din alam eh. Ayaw mo na? Ipatuloy. Chat siya? Oo. Okay. Tanay ko, sabi niya, parang gusto na din niya. So, nafe-feel naman natin, di ba? Parang na-touch na yun sa'yo agad, pre. So, tinuloy ko. After, di ko sure kung ilang days or month, or 1 month ba ako nagligaw. Basta naging kami, 2 weeks ata ako nagligaw. 2 weeks ako nagligaw or 3 weeks. Tapos, sinagot niya na ako. Then, in-effortan ko. Pero, ang hirap kasi, pag sinabi ko to, probably, parang sabihin ko na sinisiraan ko siya. Pero, kung sasabihin ko na totoo, di ko siya masyadong naseryoso kasi may issue siya na di ko rin sure sa sarili ko na kaya kong tanggapin. Ang una is, okay lang kaya. So, sige na, pre. Tingnan ko okay lang. Una is, may anak siya. Di ba first time mo yun na magka-girlfriend na may anak, yung girl? Ang totoong girlfriend. Pero nagka-LDR ako na may anak din. Okay. Pero di naman 1 month lang din ata, 3 months din. Tapos di naman masyadong walang attachment nangyari. Then, siya yung first time ko. Then, sunod dun is disrespect ako early sa relationship namin kasi nahatid sundo pa siya. So, masyadong naging hadlang yun para mag-all-in ako sa isang relationship. Pero, yun, di rin ako nakapag-seryoso na nun. Siguro dahil din sa sa dalawang past relationship ko na nangyari. Dahil sa nangyari nga. Naging factor din yun, then naging mas factor yung hinahatid sundo pa siya. So basically, naging patago yung relationship namin. Mahirap, sobrang hirap talaga. Madaming pag-intindi. Nagkikita kami, nakakita ko kausap pa yung boy. And
So, naman ng pre, di ba? Yun nga. Siyempre, di ko naman sinasabi na di ako minahal ni Miss A. Actually, minahal ako nun sobra. Kaya nga, minsan pre, nag-chat din sa akin yun, si Miss A. Na? Kung kumusta ka nga, mahal ba talaga ako? Parang question niya, mahal ba ako talaga ni ikaw nga, mahal mo ba talaga daw siya? Sabihin ko yan. Actually yun, una, di ako nakapag-all-in. Nag-doubt ako sa sarili ko. Magsisettle ba ako sa ganun? Worth it ba yun? Then, after ilang months, mga 6 months kami. Nag-effort ako noon, nag-all-in ako doon. Then, after noon, may mga nangyari pa. May mga circle of friends niya, naging issue din sa akin. Laging kino-compare na sabi, mas gwapo pa yun sa mas gwapo ka, bakit ka dyan nagpatol? Tapos yun. Sabi mga friend niya. Na-offend ako. Sabi ko, sure ka ba dyan sa circle of friends mo na kung nag-aaway kapag nag-aaway kami, yung sinasabi ng niya is maghanap ng iba. Kung nag-share ako kay Alex sa mga circle of friends ko din, ang lagi nang sasabi ay ayusin. So, nakita niyo ang difference ng circle of friends ko sa circle of friends niya. So, sabi ko, ayaw ko sa circle of friends mo. Nakikipag-communicate ako ng maayos. Partly, sinunod naman niya. Pero di totally kasi nakipagsama pa naman siya. Then, yun. After noon, 1 year, sobra na. Then, nag-birthday ako. Itong pinaka-highlight sa relationship na para sa akin. 1 year and sobra, nag-birthday ako. Rinigaloan ako ng aso. Mga damit. Damit ba yun? Damit. Then, pillow. Tas kung ano-ano pa. First time ko noon makatanggap. Hindi naman totally first time kasi may nagbigay naman ng mga ex ko. Pero yung sobrang effort na alam ko naman kung anong kaya niya. Alam ko na nagalaw niya yung ipon niya para ibigay yun lahat. So, sobrang na-touch ako. Dun din na-trigger yung sabi ko, baka worth it talaga to. Baka worth itong relationship namin. Pero di ako dun nag-cheat Di pa ako nag-cheat dun. Early pala. Early, medyo nag-cheat ako. Kasi yun nga, nagda-doubt ako dun. Then, di naman totally cheating yun. Tingin ko. Basta nakipag-usap lang ako sa ibang girl. Pero, after na, nag-stop din naman ako. Tenes din ako nun. Nadakip ako. Baka nang ina. So, di yan bago sa akin. Kasi nga, nag-part ng sarili ko is sumusuko ako. Then, move forward tayo din sa birthday ko. Yung sa birthday ko naman, yung binigay niya lahat. So, like, Teka, tumagal ba kayo nito? 1 year and 11 months kami. So, ito yung pinakamatagal mo? Siya. Pa 2 years kayo? Pa 2 years kami. So, yun yung yung part na sabi ko, shit, parang, na-inlove ako dun. Kasi bihira lang, siguro sa part ng pagiging lalaki na bihira ka lang makakuha ng gift. So, kahit anong gift pa yan, kahit, diba? Kahit candy ka. Ang sarap ka diba sa feeling na, kahit nga kahit yung, may binigay siya sa akin, tissue, tas message lang, kinip ko yun sa buong relationship namin. Kahit medyo natupi-tupi na. Kinip ko yun. Kahit tissue, kahit notes, kahit lahat. As in kasi, bihira lang makatanggap yung lalaki ng mga gifts ng kung ano-ano. So, yung gift na yun, alam ko na nagalaw yung savings niya, matipid yun . So, parang sobra, pre. Matipid talaga yun. Na-touch ako. Tapos, part na 9 love ako. Sabi ko, gusto ko pakasalan. So, yun yung pinaka point na sabi ko, gusto ko na mag-settle dun. Kasi, nagawa niya yun . Then, yun, sadly, naging toxic yung relationship namin. Like, to the point na,
pinagdududahan na ako palagi. Kahit wala naman. Then, nagbago yung trato niya sa akin nung pumunta ako sa Ched. Wala ako ng babae, wala akong cheat. Lahat, totally busy lang. And, yun, siguro, na insecure siya kasi medyo umangat doon. Medyo umangat doon yung status ko. And, lumipat naman ako dito sa PH Collab. I love PH Collab. Yeah. Then, yun, lumipat ako sa PH Collab. Tumaas din ang status ko doon. I mean, yung lifestyle ko. And, inamin din naman niya nung nag-closure kami na parang na-insecure daw siya na kala niya lahat ng babae daw is madadala ko daw sa pera. Tapos yun, dun din niya inamin. Di niya sinabi sa akin na nasa relationship pa kami. And pinaka-biggest part ng pagsuko is di kami legal. So ito lang yung hindi nakilala ng parents mo, pre, ano? Nakilala din? Nung nadakip ako. Grabe. Wait lang. Di ko nakwento. May mali ako dun. Kaya kami nag-break. Una, sinabi ko sa kanya na ayaw ko na. Maghanap siya ng iba kasi sobrang nahirapan ako na kahit wala naman ako ginagawa. Sinasabihan niya ako na ganun. Kasi ganyan, nang bababae ako or ano-ano. Pero, super mali ako sa part na niyayaya niya ako lumabas tapos akong tumatanggi. Kasi sabi ko, natamad ako. Tangina reason yun, di ba? Natamad ako. Tapos, part nun, natamad talaga ako. Then, kasi ano ba yun? Pagod sa work. Gusto ko mag-stay sa bahay. Tapos, sabi naman niya, okay. So, siya na lang nag-adjust, mapunta sa bahay. Then, nag-date kami, nag-movie date, etc. Then, yun, nagsawa na ako. Sabi ko, pwede naman siya maghanap na. Kasi siguro yung sumbat-sumbat something na may babae or ano. Then, moving forward, may nakilala ako na kami pa. Then, nalaman niya ba yun, pre? Miss K, oo, nakilala niya. Di ko yan alam, pre. Miss K, di mo yung kilala. Oo. Actually, matagal ko na siya ka-chat. Oo. Ay, hindi matagal, pero parang pasundot-sundot na. Nagkita ba kayo niyan? Hindi. LDR lang din yun. LDR lang din. Nakatawagan ko lang. Then, ilang days, nadakip niya ako kasi nakita ni Miss A yung chat ko din sa kay Miss K. Then, yun, chinat niya siya. Si K. Chinat ni Miss A, si Miss K. Okay. Tapos yun, sinugod ako sa bahay. Sinipa yung payag ko. Pag-ina. Seryoso yun. Tapos nagtatawagan pa ang dalawa. Tinawagan ni Miss A si Miss K. Ito, sige, sabi ni Miss K. Para nagsabuatan na yun, nagsabuatan na. Sipahin mo lang. Ano ba yan? Tapos yun, sabi ko, shit. Kailangan tumatapos. Tapos, yun, parang mas kinampihan ko si Miss K kasi ayaw ko na nga talaga doon. Kasi, before pa nun, sinugod na ako nun kasi ni Miss A sa bahay. Di ko gusto yung walang permission sa akin tapos bigla ka nang pupunta doon na parang actually pwede naman pero yung approach niya na parang kakatok-katok tas anong gagawin mo okay naman I mean di ko naman siya binabawalan nun naibahan kasi di ako comfortable na parang pinipilit niya pumasok dun kahit ayaw ko tapos yun yun. Na naging okay kami. Ay, doon na part na yun, doon ko siya pinakilala na. Kasi para magkalma. Sabi ko, pakilala na lang kita kay mama. So, parang napilitan ka lang, pre? Oo.
Actually, matagal ko na siya gusto pakilala kasi na-insecure siya. Kasi wala din ako tiwala nun na ayaw ko mabadmouth siya kasi sa sitwasyon niya. Tapos yun, siguro mali ko lang din yun. Siguro kasi yung status ko nun sa family namin, hindi pa naman ganun ka na kaya ko siya paglaban. So iniwasan ko din yung sabihan siya ng masama. And yun, actually pumunta muna siya kala mama. Kasi andun na pala sa bahay. Kalaro ko pamangkin ko. Lalaro kami, tapos nag-kiss na kami ng pamangkin ko. Tapos pumunta kala papa. Bakit? Kasi di ko nga binubuksan. Di ko naman alam na nasa labas na siya. Okay. Basa na basa si Miss A. Tapos pumunta dun. Tapos pakabukas. Lumabas ang pamangkin ko. Umiiyak kasi gusto nga ako pabili ng pagkain. Siguro si Isha. Okay na si Isha. Kumusta? Tapos sa pakabukas. Lock pinto. Wapak! Sinapak ako. Tapos yun, sipang bayag ko. Tapos yun, na-trauma ako noon. Pinakilala ko kala mama. Tapos, naging okay kami. Actually, nagsabi siya. Nagmakaawa din siya sa akin nun. Na wag daw muna maghanap. Then, gagawin daw niya lahat. As in, lahat, ginawa niya lahat. So, alam ko naman mahal niya ako. I mean, totally minahal niya ako. And, mahirap i-deny, pero minahal ko din naman siya. Di naman pala mahirap i-deny. Minahal ko talaga siya. And, after nun, may nagalit ako dun eh. Nagalit ako sa time na yun. So, na-trauma ako nang nangyari na yun kasi pinasok niya ako, di ba? Tapos, nagalit ako, di ko siya chinat. Sabi ko, andun yung kaibigan natin, si JR. Si JR. Hello, JR. What's up sa'yo? Hello, JR. Andun si JR, sabi ko, JR, di ko siya chinachat. Feeling ko, pupunta siya dito. So, sabi ko, JR, punta ka sa loob. Doon kami nag-jam na lang. Tapos, at pumunta talaga. Tapos ayaw ko labasin. Buksan. Ayaw ko buksan. Kasi nga. Pero kaya mo labasan talaga. Ayaw ko buksan. Kasi feeling ko, magwawala na naman. So, trauma ka na. As in, na-trauma ako dun. Doon sa unang ginawa pala. As in, yun yung siguro pag iniisip ko na naduduwal ako na naiiyak na speechless lang ako kasi as in feeling ko sobrang sama akong tao na may CCTV ako. So tinitingnan mo lang doon? Tinignan ko sa labas. Tapos yung may dala pala siyang Jayco. Kasi gusto nga makipag-okay sa akin. Tapos inayaan ko sa labas. Nakaupo na lang siya. Tapos umiiyak. Sabi niya kay JR na, sorry, buksan mo na JR, promise di ako Sabi ko, JR, wag na JR. Ewan ba, ang hirap kasi pag nandun pa ba siya sa labas nun? Andun pa, tas parang nahimatay siya. Ba't di mo na binuksan? Dahil nga sa trauma. Oo, tas like, ano pa. Pero nagtagal ba siya sa labas? Tumagal? Oo. Pero nakikita mo na sa CCTV. Tas sinanap namin ni JR, andun na sa may damuhan, nakaupo. Kasi tinatawag nga si JR kasi yun yung may bintana. Sa bintana. Nakita si JR. Oo, alam niya din si JR. Tapos, nakita ko yung CCTV. Yun yung CCTV na review ko. Nakita ko na parang nagkakaganit na lang siya. Tapos, ang Jayco ko na kailangan andun. Ewan, parang ang hirap ng di ko alam, dapat binuksan ko lang siya. Yun yung nag-hunt sa akin hanggang ngayon na parang, sincerely gusto ko mag-sorry sa time na yun. And, ewan. So, yun na yung last na pagkikita nyo ba? O nag-meet pa ba kayo nun? Nag-meet pa kami. Naging okay kami nun. Pero yung, di ko matanggap sa sarili ko na
nagawa ko yun sa taong that time mahal ko din naman. Na, pinabayaan ko siya. Then, pero, nag-usap kami sinabihan ko pa siya na na umalis ka na, umuwi ka na. Kasi ayaw ko na. Pinahanap ko siya. Pero naging okay pa rin kami kasi nagmakaawa nga siya na Then, fast forward nun, nasa Bulan kami. Then, may mga nakilala na siya. So, nag-entertain na siya ng iba. Nag-entertain na siya ng iba. Actually, parang medyo nagsisingaw nagsabi. Pero kayo pa niyan? Wala na. I mean, para sa akin wala na. Kasi sinabi ko na, siya parang gusto niya kami pa pero nag-entertain na siya. Nag-club na siya nag-amin siya dati. Nag-club na siya ng time na yun. Nag-entertain siya. And, yun. Pero, fast forward na ngayon, nagka-closure kami. I mean, fast forward noon, next event na nangyari sa aming dalawa is nag-closure kami. Sinabi ko lahat ng gusto kong sabihin. Nag-iyakan kami. Nag-yakapan. And, goods na kami. Actually ngayon, nasa mabuting lalaki na yun. Masaya na din. At least masaya na siya. Yeah. Masaya na siya. Masaya na siya. Masaya na siya. And siguro may tiwala naman ako dun sa boy. And naging kaibigan. Or ewan ko kung kaibigan niya ako. Pero tinuring ko din naman yun na kaibigan. Then, mukhang masaya na siya pre ngayon. Nag-story ka. Masaya siya. Laging And, parang maalaga yung boy. Alam ko naman na mas deserve niya yun compare sa akin. Yun kasi yung niya parang hinahanap niya dati. Yun yung para sa'yo. Which is di ko nagawa. Kaya super happy naman ako sa kanya. Then si boy naman, sana alagaan niya. Alagaan nyo na. Ano pa ba? Bata pa kasi yung pre. Si A. Kaya kailangan alagaan. Baka isipin, minor to. Hindi yun minor Hindi yun minor. Pero di naman. Ka-edge na lang yung pre. 1 year lang gap namin. 1 year gap namin. Mas matanda ako 1 year. Then yun, super happy siya ngayon. Then siguro pag nagkita kami, wala, pansin na lang. Tama. And, hello. Ano ba? May event pa ba nangyari sa amin? Yun lang naman. Super happy naman ako sa kanya na nakahanap siya ng maalaga and understanding. Tama ba? Na naintindihan siya. And super legal sila. And siguro, sana. Tagal na. Matagal na. Matagal sila, di ba? Months pa lang naman siguro. Months na lang. Then sana, pasalamatan mo ako, boy. Ako ano siya? Di, ako yung tagip ng lahat ng pag-move on niya dun sa papa ng anak niya. Ako tumis nun Ako tumis ng habang may communication pa sila. Ako nagtiis nun. So, di natin alam. Baka meron pa ngayon. Ewan. Wala na. Kasi, sobra kami 1 year. Wala na talaga. So, you're welcome. You're welcome na lang. Nice one. Buti lang mabuot. Parang nice one. Buti lang mabait ka. Okay. Kaya goods din naman. Di naman ako nagsisi na naghiwalay kami. I mean, pero mas okay na yun na mas maganda kang mag-alaga sa kanya. And compatible kayo. And, di ba? Nahanap na niya ng... okay. Miss A, masaya din ako para sa'yo. Hello. Good job. Tayo lahat. Good job. Barkada kasi yun yung di ba? Ng ex ko. Barkada. Circle of friends tayo. Kaya, ewan ko kung galit yun Ako, di naman ako galit na. Wala. Matagal na din yun. And fast forward nun. Pero sino papasaya sa'yo ngayon? Di pa, wait lang. Mayroon pa. Meron ako may nakilala. Then, nagkagusto sila. Then, sila, dami Dalawa ba yan? Tatlo? Tatlo? Ata.
Sabay? Di naman sabay. May isa, Sunudan, wife material yun. Kaso, di nagtuma yung timeline namin since mas matanda siya ng konti. And di ko kaya nun kasi plan ko is 30 plus 30 plus 30 plus. mag-asawa. Then so gusto ko ideally 3 years pababa 4 years. 4 years ang up. Mas gusto mo yung bata. Bata 4 years kasi kung 30 din parang di naman healthy yung babae or ang baby namin nun. So ideally 4 years pataas yung gap. And yun. And di nagtuma, maganda sana yung pinagsamahan namin, ma-effort, binigay sa akin lahat. Nag-effort yun. Kasi nagko-fasting ako. Saan ba yan? Dito lang din? Nagabitan na lang. Okay. So nagko-fasting ako noon, Binibigyan ako ng pagkain. Tapos mga steak, gogi steak yun, nagpaligaspi, binilan ako mga kape, lahat. Tapos, ewan. Then, nagtagal kami 2 months naman, then nag-stop kami. Siya sumuko kasi gusto niya na magka-label, ayaw ko naman. Galing pala ako dun kay Miss A. Ano ka pa? Si Miss R yun. Miss R version 2. Miss R version 2. Naging wala kami. Then, moving forward, meron akong nakilala. Kaso, wala naman yun. Passport na yun. Passport na. Tapos ngayon, lately lang. Parang gusto ko to Lately lang. So, may nakilala ako, babae, sa People You May Know din. Na-add ko, nakachat ko. Hindi mo talaga mag-add pre sa People You May Know. Yun yung dating nga para sa akin. People You May Know, chinat ko. Pero before sa kanya, madami akong chinat. Then, nag-Tinder ako, nag-Bumble ako. Ano yung Bumble? Kagaya din ng Tinder. Na dating app siya. Okay. So, nag-dating app, Facebook dating, nag-People You May Know. So, siya, may mga nakachat ako sa dating app. Then, kay Miss, tawagin na lang natin sa pangalang Chialin. Si Chialin, nakachat ko siya. Then, May 31, 9 a.m. May 31? June. May 31. Okay. June, 1 month na. 1 month na. Okay, 1 month na pala. Okay. So, May 31 na 9 a.m. kami. Nag-chat siya. Tapos, nag-reply siya. Di ako nag-expect. Para sa akin, hindi ko naman, maganda siya. So, nag-reply siya. Tapos, since IT ako, tinanong ako paano mag-reset password. Reset password. Paano ba? Sino ba unang nag-chat sa email? Ikaw? Siyempre ako. Kasi yung ni-reply sa'yo, paano mag-reset ng password? Nag-hey ako. Tapos nag-hey din siya. Tapos parang, di daw niya ma-open ng niya. Kung marunong daw ako reset password, etc. Nakachat ko siya, nag-click kami. At within the day din nun, nag-video call kami. Nagulat ako, sabi ko, ba't pumayag? Anong meron? Kasi nagpayag siya, nag-video call kami, click kami. And, medyo na, siguro nagustuhan ko siya physically. Kasi, paano ko naman maggustuhan yung, yung pagka-ugali, mga ugali niya. Days pa lang kami. So, umabot kami mga 2 weeks. Tayo na pag-uusap. And, may mga, honestly, may nakakausap ako nun. Kasi, siguro, part nung sunod-sunod na breakup, nagda-doubt din ako. Mahirap din mag all-in sa bagay na di ka sure. Hindi sigurado. Nahihirapan ako sumugal nun. So, may mga nakausap ako na iba. Then, siya yung pinaka-nagustuhan ko. Siguro sa kayabangan niya nun. Then, confident siya na maganda siya. So, nagustuhan ko siya. So, okay ito Tapos, medyo, challenging nga. Na, di agad naging, di agad naging
nagpaligaw. I mean, di talaga nagpaligaw eh. So, talking stage lang kami. Then, umabot sa time na tinanong ko siya. Kung may pag-asa ba. Kasi ayaw ko naman sayangin yung oras. Bagay na kung wala talagang pag-asa. So, sabi niya, maghintay ka 1 month. Ay, 1 week. 1 week. Sabi ko, okay. Okay lang 1 week. Tapos, after 1 week nun, di pa naman 1 week, 5 days pa lang, tinanong ko na agad siya. Sabi ko, ano bang magiging decision mo? Nag-reply siya sa akin na kala niya, kaya na niya. Pero, parang di pa talaga daw siya ready. Kasi nga, sa ex niya, nag-break niya January. January, di ko sure January ang pagkakaalala ko. Then, ako October, so medyo nakamove on ako kasi October, November, December. So, brad na yun. Tapos sabi ko, actually, nasaktan ako lang sa'yo. Putang ina! Ba't ako nag-invest ng oras sa ganito? Sabi ko, yun, pero yung sinabi ko din sa kanya, Taiko, baka mag-work. Tapos sabi ko, sana mag-work talaga. Then, part sa sarili ko, sabi ko, nagda-doubt ako sa mga babae na dapat di ko ginagawa na di ako naniniwala sa mga sinasabi. Nag-doubt ako sa kanya. Sabi ko, alam ko meron tong ibang ini-entertain. Na pinatunayan niya sa akin na wala naman. Oo nga. Pero, yun nga, may nagkagusto sa akin sa Tinder. Ito na. Ang unang sako na. Yun, may nakagusto sa akin sa Tinder. Nag-post ako sa Facebook. Nag-comment si Chialin. Then, nag-chat din ako. Ay, nag-reply ako sa comment niya. Yung Tinder girl na yun, sinabihan, kasi napag-usapan na sinabihan yung girl, kaibigan niya. Sinabihan yung kaibigan niya na i-chat si Chialin, tapos isend yung convo. Yung background ng convo namin is sa Instagram. Siguro okay naman i-open to since kasalanan ko naman to and tanggap ko yung kasalanan ko. Yung convo is nang aakit yung girl. And ako, nasa CR ako noon, tumataya ako noon eh. Sabi ko, bastos mo. Sabi ko dun sa chat. Then, niyaya ko. Niyaya ko mag-motel. Niyaya ko mag-motel out of nowhere. Nowhere na. So, yun. Sabi ko, bakit? Sabi ko, tara. Siyempre, sinabi ako. Saan ba yan? Taga saan ba yan? Legazpi. Okay. So 1 hour ang biyahe papunta doon. Kaya niyaya mo eh. Sabi, busy ka nga. Sabi ko, kaya naman. Blah, 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 blah. Lagi ako busy kasi OT kami. Kasi may tinatapos kami. Tapos nabigyan ko siya ng time. Di natuloy. Basically, di siya natuloy. Pero within sa convo namin, sinabihan ko kasi siya. Sabi ko, tangina mo. Ano ba talaga problema mo? Alam ko di ka naman ganyan. Kasi di naman talaga ganun yung girl na yan. Then, yun, sabi niya, nag-chat na si Chialin nun. Sabi, di ko sure kung alam niya yun. Sabi, good boy ka ba? Sabi ko, dapat good boy ka. Di ko siya na-reply nun. Then, yung time na nagkayaan na kami nun ng girl na yun. Si Chialin, chinat ako. Sabi, dude. Iba na tawag sa'yo ha? Iba na tawag agad, dude. Dude na. Shit. Eto na yun. So, sobrang naglamig ako noon. Putang ina. Tapos sabi ko, galit na galit ako sa sarili ko. Sabi ko, ba't inulit ko pa yung kasalanan ko dati? Tapos sabi ko, di ko alam. Alam ko kasalanan ko,
ang kapal ng mukha ko kung humingi pa ako agad ng sorry dun. Pero naging ako ng sorry, sabi ko. Ang hirap naman, tas, di ko alam, mixed signals din kasi yung nangyari. Pero alam kong parang, na-feel din kasi kung parang may pag-asa ka, di ba? Oo. Na-feel naman. So, ang nangyari naman sa amin, sumuko na siya. Tapos, bigla yung Tagalog, Bicol na usapan naging Englishera siya. English na yung sinasabi sa akin. Tapos, yung tawag sa amin, pag nagtatawagan kami, English na. Di na to, iba na to. Tapos yun, di na niya ako kinausap. Then, basically, di talaga kami nagsusap. Then, sabi ko, worth it ba yung babae na yun? So, nag-isip ako, nagdrama ako. Sabi ko, try ko mag-effort. So, in-effortan ko siya. Then, nag-chat ako. Chat araw-araw kahit ini-ignore na lang ako. Nag-effort ulit ako ilang days. Nagsuyo ako. Mga 6 days. Ika 6 days. Binigyan ko siya ng food. Kasi, basta, nabigyan ko siya ng food. Then, nagalit siya. Tinawagan niya ako. Sabi, ayoko nang, sabi ko, sorry na. Sabi ko, wala akong marason kasi alam kong mali ko. So, ang kaya ko lang sabihin is sorry. Tapos, before pala nun, ika-4th day ata nun, may kinausap ako na na TikTok artist. Kumakanta siya. Ay, di ko sure kung pinakita ko na sa'yo. Basta may... Sky. Si Sky. Chinat ko si Sky. Sabi ko, di ako kinakausap nun ni Chialin. Kayo. Kung pwede, gawan mo ako ng parang mag-sorry. At least, baka sa way niya is makinig kasi idol niya si Sky. So, sabi ko, Then, within the day, nung gabi nun, patulog na ako, nag-reply si Sky, sabi, sige, kahit daw walang bayad. Sabi ko, kailangan mo bayaran kasi TF doon, tas syempre nakaabala din ako. So yun, nag-usap kami, gagawa daw siya, kaso nasa labas pa eh. Nag-reply siya, kinaumagahan na, bago siya mag-live, ginawa niya ako ng video. So sinend ko kay Chialin, then, pakasend ko, blinak na ako. So, sabi ko, yun, nag-sorry pa ako, araw-araw. Then, umabot din sa time na pasuko na ako. So, pasuko ako nung pinadalan ko siya ng food, then, tinawagan niya ako, pasigaw na yung sagot niya sa akin. And, yun, ika-8th day, yun yung time na, nag-chat ako, pumunta ka dito. Pumunta dito kasi, ayoko na pumunta dito, pre, na pumunta si Alex dito. As in, sobrang, kailangan ko kausap doon. Alam mo, pre, dito ko yung na kanta na Dilaw eh. Oo, si Dilaw. Na-addict ako sa Dilaw kasi yun yung lag ko. Memorize ko, pre, yung kanta. Non-stop hanggang kinaumagahan yun yung kanta namin. Tapos, kaya Chialin, wag na kayong away. Napapadilaw, bigla. Mukhang mukhang delikado na naman ako. Ngayon, pumunta si Alex dito, tapos sabi ko, Brad, si Chialin pinakilala ko. Di ko masyado kilala, di ba? Di. First time ko pakilala yun. Tapos sabi ko, parang may nakilala. Kwento ko, may kilala, tapos may nagawa ko mali. Then, nung pinakita kong itsura, sabi,
sige na, fight na. Itay mo na, baka mag-work. Oo. Nung una, hindi mo pa pinapakita, sabi ko, okay lang yan, Brad. Nung nakita, nagsabi, sige tayo mo na. Try mo na, mag-take ng risk. Nasa para sa, siguro, above average yung beauty niya. So, syempre, ayaw ba ako? Then yun, nagtaya ako. Actually, kinausap ko din si ate niya nun. Bago ko yun itay, chinat ko muna yung ate niya na psycho. Na kung pwede, makahingi ng tip or kung anong gusto ni Chielin. And, yun nga, sabi ko kay ate niya, kung di kaya, okay lang naman. Kasi, syempre, may need din na oras si ate niya. And, saka di naman kami ka-close. Baka sakali lang naman ako. And yun, baka daw magalit si Chielin. So, basically, parang, nahiya naman ako pilitin yun. So, like, okay lang po. And, in the end of the day, sinunod ko pa rin si Alex. O diba? At least, bro. Nagpadala pa rin ako. Sabi ko, last na yun. Nagalit pa siya dun. Di ko sure kung nagalit siya dun. Basta sabi mo nagalit? Kasi sabi, wag mo nang padalhan. Oo nga eh. Nagsabi, di ba? Oo, nagalit din ulit noon. So, yun, pasuko na talaga ako doon. Sabi ko nga, wala na preta, sabi. Pasuko na ako doon kasi una, nagtaya ako kay ate niya. Niligawan mo din? Gago ka. Nagtaya ko kay ate niya na magpatulong. Dininay yung request ko. Sabi ko, okay lang naman. Then, nagtaya ko mag-peace offering. Then, na-deny ulit. Blinak ako nun. Then, nagtay pa rin ako mag-my day sa TikTok ko. Na, sabi ko, day 7, sorry. Then, another day. Sabi ko, day 8, sorry. Di ko alam kung anong nangyari. Pero, yung nagpadala pala ako nun, sabi ko, nagalit siya. Pero narinig ko kay mami niya. Parang, bagang... magka-video call kayo niyan? Nag-video call. Audio ko lang. Audio. Galit na siya. Nagsisigaw na. Tapos, si mama niya. Pinaalis niya si mama niya. Gusto daw privacy na. Kasi, alam ko, sisigawan ako. So, kasi super galit na. Tapos, pero si mama niya parang nag-joke. Parang sabi, parang ganun. So, sabi ko, kala ko okay na. Kaso si Chielin sobrang galit talaga. So, ika-7th day yun. Or 6. 6. Then 7th day, wala na. Blinak ka na ulit. Pasuko na ako nun eh. Sabi ko, wala na talaga dun. 6 days, 7th day. Nabigla nga ako sa yun, pre. Pag-chat mo, sabi, pre, okay na. Right lang. 7th day, as in, wala. Sabi ko, kailangan na mag-move on. Sabi ko, tanggap ko na din naman baka. Sabi ko nga sa'yo, tanggapin mo na lang, pre. Yan. Hanap ka na lang iba. Yun nga yung sabi ko. Pero sabi mo, hindi madali. Kasi nga na. Kasi, yun. Then, ika-7th day, walang nangyari. Ika-8th day, nag-my day ulit ako. Sabi ko, sorry. 7th day, sabi ko, worth it pa ba to? Tapos 8th day, sabi ko, sorry. Then, yung my day ko, hinart niya. Tapos, paka-heart, ba't nag-heart? So, automatic, pumunta ako sa messenger ko, di na ako naka-block. Sabi ko, mamaya na ako mag-chat. Mamaya na ako mag-chat. Kasi nasa office ako nun eh. Need ko muna umuwi. So, nag-chat ako, sabi ko, Chielin. Hello? Chielin. Tapos, question mark. Sabi, parang yes. Tapos, sabi ko kung pwede sabi ko, alam kong nasa busy work yung week niya. Busy week siya. So,
sana okay lang. Then, sana okay lang siya. Mm. Tas, good night. Something ganun. Then, thank you daw. Sabi ko, call tayo mamaya. Di ko alam anong nangyari. Pumayag siya. Then, gabi nun, nag-usap kami. Okay kami. As in, okay kami. Sabi ko, kala ko okay na kami. As in, kala ko okay na kami. Then, kinaumagahan, nag-usap ulit kami. Pinadalan ko siya. Donut. Donut na yun. Kasi ang alam ko, gusto niya. And, sadly, nagalit na naman siya kasi ayaw niya nga daw padalan siya. Sabi ko, di naman para sa'yo yun. Kay ate mo na lang. Yun na sabi ko. Kasi sabi niya, i-cancel na. Bawal naman makancel sa Foodpanda since may sa credit card ko yun naka-link. Sabi ko, yun, sin-explain ko siya. Sabi ko, kay ate mo na lang yun. Oo. Sabi ko, may utang na loob ako dun since tinulungan naman ako kahit pa paano. Naabala ko din naman. Tapos yun, nagalit sa akin. Binak ako within days. Sabi ko, di mo ako binibigyan, di mo ako hinayaan mag-explain. Tapos yun, di ko sure kung papunta ka ata dun dito. Papunta ko nun dito. Hindi ako natuloy. Ano ba? Basta yun. So, medyo nasaktan ako nun. Sabi ko, kala ko okay na. Kala ko okay na nun. Tapos, di na ako pumilit. Sabi ko, kung ganun naman, maulit na naman. Sabi ko, parang ayaw ko na talaga. Kasi umasa na ako nun eh. Kasi okay na, nag-usap na kami. Umaga na kami natapos mag-call eh. Nag-usap kami. Nagkumustahan. Kinaumagahan, nag-call ulit kami. Tapos, ang nangyari nun, bigla siya nag-chat ulit na mamaya daw usap kami. Kaka-block lang Bipolar. Nagkaka-chat lang, tapos nag-chat siya na mamaya usap kami. Sabi ko, okay. Sabi ko, sige, take your time. Kasi, wala na akong inaasahan. Then, mamaya, pag call niya, bigla nagsabi, uy, may gift ako sa'yo. Tapos, nag-chat si ate niya sa akin. Sabi, nakausap ko na si Chialyn. Ikaw nang bahala. Sana wala nang mag-chat sa akin. Sana wala nang mag-chat sa kanya na babae. Kasi yun nga nangyari kay Miss Tinder na nag-chat sa kanya. Ako syempre, di ko naman yung sasayangin. Tapos sinanong ko kung ano nga sinabi. Sabi, maganda daw yung approach ko kay ate niya. Then, kay mama niya. So, parang boto sa akin si mama niya, tapos si ate niya sa akin. So, parang, Siyempre. yun din yung panlaban ko. Kaya, parang, nabigyan ako ng second chance. Kaya, ayun, hanggang ngayon, medyo okay na kami. Nag-uusap na. And, sana, maging okay talaga kami. Then, Okay talaga, friend. sana. Then, siguro kung magbibigay ako ng advice, una, huwag kayo mag-cheat. Ibigay nyo lahat. Pero make sure na bigyan nyo din muna yung sarili nyo. And bigay nyo lahat sa partner nyo para wala kayong pagsisihan. And as much as possible, kunin nyo yung loob ng family niya. Family na niligawan nyo. Promise. Worth it naman. Worth it yun. Kasi, as in first, wala, I mean, dapat di na talaga yun. Kinausap lang daw si Chialyn ng mama niya tapos ni ate niya. Na ganun niya. Kaya super thankful ako sa kanila. Na ewan. Siguro, di naman ata ako ganun kasama na sasayangin yung chance na binigay na ganun. Kaya, yun. Chialyn, love you. Joke lang. Pero,
Half ment. Wala. Kasagin lo. Yun. Yun lang siguro. Pinaka lesson is kung magmamahal ka, kailangan mo ng pera. Ayusin nyo muna sarili nyo. Seryoso. Kung naayos nyo yung sarili nyo, mas capable kayo gawin yung mga bagay na di kaya ng ibang tao. Tama. And probably, pinaka gusto din ng babae is yung secure sila. Kung may kaya ka ng patunayan, di ka mahiya sa kanila. Siguro yun lang. Tapos, yun lang. So yun lang. Parang naano tayo dito. Matagal na. Masyado mahaba na pre. 2 hours ata yan. Gagi 2 hours tayo. Pero yun, siguro, sana may matutunan kayo. At least, diba, nabigyan sila natin ng kahit konti. Like advice, yun lang naman. Kung gusto nyo... Sila baka gusto din nila mag-share. Iano na lang natin. Sige. Kung gusto nyo mag-share. lang si Sir Kenneth. Sana maging successful din kayo sa love life nyo. And kung may mga ex naman kayo na nasaktan kayo, di nyo masyadong damdamin since baka di lang talaga kayo compatible. Di naman ibig sabihin nun na super sama ng tao na yun. Ako kasi pre, sa ex ko, wala kami closure talaga. So ang ginawa ko na lang, inayos ko. Parang ako na yung gumawa ng way para magkaayos kami dalawa ulit. Kasi ang pangit ng yung may sama ng loob. Kaya. Mahirap yun. Tapos, baka, ang pinakameron yan, sisihan na naman, tas kung ano. Then, diba? Yun, magkikita naman kayo dyan sa daan. May sama ng loob sa'yo. So, yun, ako lang, ginawa ko, inayos ko lang talaga. Na buti naman. Tumulong pa din ako kahit wala na kami. So, yun. Tanga. Okay lang. Para sa akin, okay lang yun. Okay lang naman kasi gusto ko lang naman. Sinabihan ko lang naman na para makabawi ako sa'yo. Kasi may kasalanan din naman. Mabawi. Kaya nga, okay lang. Okay na lang. Okay lang to. Pero yun, siguro sana may natutunan kayo. And naging emotional ako. Pero yung 2 hours na. Ano ba yan? Pero yun, sabihin ko lang kay Chenalyn. Ibang Chenalyn. Wag mo nang kasi yung dilaw baka ulit-ulit na naman. Ayun. Like status not available. In love. Ayun lang. Ako available ako anytime. Call boy. Puta. Yun. Thank you. Guys. Siguro next week naman. Next week nakakawala pala dito ng naubusan ng kahit di ako nagsasalita masyado. Sabi mo, ganito lang. So, ayun. Sana may natutunan kayo sa amin. And pagbutihan nyo. And bye-bye. Bye guys. Good night. Thank you. Gabi na. Tulog na tayo. Bye-bye. Woo!